Anak ni Senator Amy Marcos, hindi na nga raw kinaya ang konsensya sa mga kabulasugang ginagawa ng palasyo kaya't nagsalita na nga rin at tinalakuran na ang mga Marcos. Marami nga sa mga netizens ang hindi na natutuwa sa naging pamamalakad ni Bobong Marcos kaya't nais na nga raw nila itong patalsikin sa Malacanang at ipalit na lamang si VP Inday Sara Duterte sapagkat subok ng araw ng masang Pilipino ang mga Duterte sapagkat sila ang tunay na may puso para sa mamamayan at bansang Pilipinas. Maraming pulpolitiko nga ang kumukontra at naninira sa bise ngunit baliwala nga lang raw ito kay Inday at nagpatuloy lamang ito sa pagtatrabaho at pagbibigay serbisyo sa madla sapagkat itong araw ang kaniyang pakay sa pagpasok sa politiko. Hindi nga raw tulad ng iba na nais lamang magkaroon ng titulo at kapangyarihan upang makamkam ang yaman na meron ang bansang Pilipinas. Well, isang nga itong katundayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa boses ng masa. Zeng, 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 I see. J-I-A, okay? X-U-A-N. Zeng, okay? Inulit ko na, okay? Zeng, Z-E-N-G. Okay? So ngayon, mga palangga, ayon sa ating puting ahas, nagpipiesta ngayon ang mga Tsekwang Diyos ng Pulburon. Dahil sa pagkainutil ng gobyerno ni Kuting laban sa polboron. Ikaw ba naman, di ba? Polboronic smugs. Inimbita ni Acorda ayon sa puting ahas sa kanyang seremonyas. Siyempre, pag nakita ng mga matitinong pulis natin na under kay Acorda, anong gagawin ng mga pulis natin? They don't have power. Ano? Honest na lang or gusto nilang magurguran sila, di ba? Buwis buhay, gugurgurin nila si Acorda or something like that. But sino ang powerful sa PNP? Si Acorda. So definitely, kung yung under sa kanya, okay, na mga generals na walang ganong power, eh walang kakayahan na siya ay paimbestigahan o parusahan or the first thing is imbestigahan. Kasi the moment this good generals, yung mga matipuno at matitigas na mga generals, Hi. Okay? So, bago pa sila mag-initiate ng investigation for this na involvement ni Acorda para mapatunayan na siya nga ay sangkot dito kay Zeng, liligwakin na siya. Remember, yung ginawa ni Pidea Lazo? Di ba? Ito, hawak ko yung mga dokumento ito, oh. Remember si Attorney Delgado na dinibdiba ni Lazo? PDEA Chief? Okay, si PDEA Chief Lazo, dinibdiba niya si Attorney Delgado, hawak ko po lahat. Anong nangyaring result doon? Hawak ko to mga papel na to, isang damakmak, pinakita ko na to sa inyo. Yung mga Director Generals, yung under niya, yung mga pinagdudahan ni Pidea Lazo, pinagtatapon niya sa kung saan sa bundok kibok. At itong si Attorney Delgado actually ay nag-resign na. Nawala na dahil dinemoralize nila ang mga taong totoong naglilingkod bayan. So how much more kung ikaw ay general dyan sa PNP na nalaman mo, katulad nitong palangga ko, na puting ahas ko, na nagbigay sa atin ng information, ano ang power niyan? The most powerful dito, okay, na pwede talagang mag-imbestiga at buksan ang buksan ang kaluluwa ni Acorda ay ang Congress and Senate. Pero paano bubuksan ng Congress at Senate ang kaluluwa ni Acordang itim kung pare-pareho silang kaluluwang itim? Again, mananawagan tayo kay Kuting. Okay, Kuting, eto, narinig mo to kasi nakatutok kayo ng mga alipores mo dyan sa PCSO. Wala kayong ginawa dyan kundi magtutok kay Maharlika para bantayan ang bawat kibot ng ngangabels ko. Okay, listen. Makinig, Cheloy. Sabihin mo sa BFF ko kay Kuting ng Norte
na kasing laki ng botike ang kanyang jetlog na malasado. Imagine, botike, kaliit, tapos malasado pa. Anyway, sabihin mo, okay, naimbestigahan niya ang inappoint na kanyang asawa na si Lisa Smugs, si Acorda na pagkasangkot dito at protektor ni Zeng 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 ayon sa aking puting ahas. Nang sa ganun ay magkaliwanawan dahil sangkot po dito ang 115 million Filipinos future. Ang itong ginagawa ni Acorda, kung ito ay mapapatunayan sa kataas-taasang hukom ng kahukum-hukuman ng katotohanan, then siya ang destabilizer, not General Macanas. Dahil si General Macanas nagbablog, nag-expose lamang ng mga sinasabi din ng aking puting ahas. Then, tignan ninyo kung gaano kapikon si Acorda, gustong ipatanggal ang video, ginagamit ang power nila ng ahas na itong Pulboronic Republic na ito para patahimikin kami. Bakit nyo kami pinapatahimik? Bakit nyo kami kinikitil sa Facebook? Bakit hindi nyo patahimikin si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda na sangkot sa laboratorio ng pulburon? Ayon sa puting ahas. Kung ako nga kahit man lang laboratorio ng pulburon, wala ako. The real pulburon, you know, like the Goldilocks pulburon. Oh, wala. Bakit kami kuting? Bakit hindi kayo, ito susugin mo si Acorda, nagbabalat kayo, at yung asawa mo, Acorda, na si Josefina. Porma kayo ng porma sa inyong mga amiga. Ang mga pinampuporma mo nyo, kasi nakita ko yung Diyosawa niya na bongga, mga tsuba. Ikaw, Josefina, tanongin mo ang asawa mo mamaya bago kayo magkangkangan dalawa. Kayong dalawa lang. Bedside. Honey, narinig ko kay Maharlika. Kasabwat ka, pinoprotektahan mo daw si Zeng Zeng Zeng. Maybe you don't know? O alam mo, that's impossible, asawa mo. Katsukchakan mo gabi-gabi. Siyempre, pinag-uusapan yan. Kung yan ay totoong sila ay kumikita ng bonggang-bonggang pera. O honey, ito pambili mo ng Hermes, pambibili ng ganon, galing yan kay Zeng 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 Zeng. O yan, Josefina, yan ang trabaho mo Ngayon, mga kababayan, ano pa? So ngayon, itong si Zeng 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 na pinoprotektahan ni Acorda ayon sa puting ahas at imbitado sa mga event dyan sa PNP, ay mayroon ding, yun nga, sabi ko kanina, ay may laboratorio din sa Legazpi City. Ngayon, mga kababayan, okay? Ikaw, Anacorda, Lasso, di ba? Ayon sa ating puting ahas palangga, pareho silang nagsusumiti ng mga mali-maling report nga kay Kuting. Kaya sabi sa atin ng mga concerned puting ahas, Miss Maharlika, thank you so much for your voice. Maraming salamat. Sabi niya, masyado na pong malala ang droga sa Pilipinas. Sobrang bagsak presyo na. Ibig sabihin, bumababa po ang presyo, dumataas ang supply. Kaya kahit siguro batang well, I hope not. Okay, mga binatilyo ay nakakabili. Okay, baka baon na binigay sa ng kanilang magulang na OFW ay ibinili na dahil kaabot kaya na ang pulburon. Okay? Ngayon, mga kababayan, etong si, di ba sinabi ko na sa inyo na si Pidea Lazo na nagsususpinde ng mga tao, Pidea Chief. Okay, si Moro Virgilio Lazo, na sinuspinde ang mga taong lingkod bayan, ito, di ba, pinangalanan ko isa-isa sa inyo yon, pinagsususpindi niya yung mga pinagdududahan niya. Okay? Di ba? Sinabi ko rin sa inyo na si Lasso ay kumikita ng 5 milyon doon sa mga operation na wala namang operation. Okay? Ngayon, mga palangga, ano ang dito? Ano ang dapat malaman ni Kuting ng Norte? Naalala nyo nung sinasabi ko sa inyo na si Sayarot, Mark Anthony Sayarot, mga kababayan, pakita lang natin uli. Si Mark Anthony Sayarot, para hindi tayo magkalimutan, dahil masyadong ang mga Pilipino mabilis makalimot. Hanggang ang bunganga ko dito, hanggang buhay, hindi niyo malilimutan.
Remember I told you about Mark Anthony Sayarot na nahuli noong November, I believe November, ayan, nandyan ang date, November 18, 2022. Yan si Sayarot, nakasama si Tambaloslos, si Junior, si Kuting Junior at si Lisa Ahas Mugs. Di ba sinabi ko na hinuli yan at pinalabas even though non-bailable ang case. Di ba? Kahit i-google nyo yung Sayarot na pangalan na yan, yung humuli kay Sayarot na mga grupo ng PIDEA ay hinuli din. Hinuli din at tinamnan ng pulburon. Okay? Kasi nga, what do you expect? Kasama ng Presidenteng Kuting, ng First Lady Ahas, ang kanilang BFF na si Sayarot. Open your brain cells. What in the hell? Diba? Na yung humuli sa kanya, na sinurveillance ang taong yan for so many months, at ang kanyang mga epektos ay nasa kote ng Australian Federal Police. To imagine mo yung mga taong humuli sa kanya. After a few months, hinuli din. Tanga ka na lang. Kung hindi mo iisipin kung sino ang nagpahuli. The fact na magkasama ni Kuting. Okay? Ni Tambalos at Lisa Smugs. So ngayon, mga palangga. Okay? So ayon sa ating puting ahas, itong si Zeng, okay? At si Lim, okay? Kaya sinabi ko kanina sa inyo yung Lim, yung natsugi na nung 2019 na nahulihan ng 273 kilograms na pulburon ay connected sila sa connected to each other. Kasi itong si Zeng at si Lim ay na-identify ng intelligence, okay? At nag-submit actually ng investigation report sa Polboronic, okay? Polboronic Laboratory. At ayon sa ating puting ahas, open book, okay? So buong PNP, PIDEA, NICA, at ISAF, okay, ay the same report na sinumitis sa Malacanang noong 2020, noong panahon ni Pangulong Duterte. But, mga palangga, okay? Nandiyan si Sayarot. Hindi ko pa natanggal si Sayarot, sorry Okay, ayan. Masyadong sikat si Sayarot So, kaya binanggit ko kanina si Zeng at yung Lim, mga kababayan, dahil nga, even before na sa kote itong si Lim, okay? Actually, ito, ipapakita ko sa inyo, Ito palang article. 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Okay, I will show it to you. Nasa balita siya. Okay. Tingnan natin. No, ipapakita ko lang ng bonggang-bonga sa inyo. Para lang may guide tayo. Okay? Wait a minute. Let's say, 2 Chinese, andyan po yung pangalan, para mayroon kayong, nakita nyo? Ayan, February 4, 2019, 2 Chinese killed in 1.9 billion drug bust. Ayan ang nahuli. Ayan, Ayan. Tignan nyo. Philippine Drug Enforcement Agency personnel take an inventory of 274 nakalagay dito. Kulang ng isa. Okay? Ayan. Sis Instinct, Tansa Cavite, Basahin nyo na lang yan, mga palangga. Okay? Basahin nyo na lang yan mamaya. Okay? So, tanggalin natin. Alright? Aalindog ko muna. Okay. Kaya ko sinasabi sa inyo yan, kasi yung natsugi na yan, na hinuli ng panahon ni Duterte, ay what? Ayon sa ating juting ahas, puting ahas, ay BFF ni Acorda. Kaya I challenge you, Acorda, bago mo kinasuhan mo na, bago mo hulihin, at hindi ka magwawagi. Acorda, hindi ka magwawagi sa kasinungalingan mong pagkakaso kay General Macanas. Lahat ng mga palangga kong nakikinig ngayon, nasa likod kami ni General Macanas na gusto mong sindakin sa auto-SWAT ni Lisa Smugs at ni Kuting. Gusto nyong babuyin kaming lahat dito sa 115 million Filipinos, hindi ka magwawagi. Okay? Imbestigahan mo muna ang sarili mo o igapos mo yung sarili mo para hindi ka na makikipag-meet up dito sa kay Zeng ayon sa ating PNP puting ahas. Ngayon, mga palangga, we are talking about this tab, di ba? Ang pagsisira
sa bayan, sa lipunan. Dahil yan ang binibintang sa atin dito. Imagine nyo, Maharlika, Roy ng Bagong Lipunan, General Macanas, Maui at iba pang mga vloggers, Sas, andyan, na nag-i-expose ng mga katiwalian sa gobyerno natin, kami pa ang ginigipit ngayon. This is martial law. Diba? Hindi to silent martial law. Harap-harapang pangkikitil sa karapatan ng taong bayan. At sabi ko nga, mga palangga, paano na lang mag-i-speak up ang mga general, ang mga binaboy ni Kuting, yung report natin ng nakataraang general na binigyan niya ng sobre, 'di ba? Na mga favorite niyang mga general, pinatawag niya para sa what do you call it? Sa conference. Okay? Inaano niya, nilo-lockdown niya o tinatrato niyang timawa. Paano ngayon magsasalita itong mga ito? 'Di ba? Paano? Digital martial law, yes. Thank you dun sa nag-comment. So, paano nila magagawa yung kanilang trabaho, like sa PDEA, sa AFP, sa PNP, na kapag sila ay nag-voice out o nag-speak up, papatungan sila ng kaso or gagawin silang floating casino. Diba? When I say floating casino, tatanggalin sila sa kanilang pwesto, tatanggalin sila ng trabaho para wala silang capacity o wala silang mandate to, wala silang power, okay? Wala silang mandato para susugin itong mga taong nakita nila na sangkot sa pulburon. So question, Kuting, bakit ako? Ano ang dinestabilis ako? Dito, anong dinestabilisa ni General Macanas? Ikaw at 10 ng pulburonik mong pamilya, kaibigan at 10 nagnanakaw sa kaban ng bayan, kayo ang destabilizer. Dahil kayo ang kumakamkam ng pera, kayo ang sumisira sa kinabukasan ng mga kabataan na abot kaya na ang pulburon sa mga kanto-kanto. Di ba? Ngayon, ito po yung, actually, sabi ko nga kanina, yung kausap ko, okay, sabi ko nga yung, okay, good news, yes, General Macanas, ayan, mayroon na. We're talking about yung lawyer. Naghanap kasi ako, tinutulungan ko siya kung sinong magagaling na lawyer sa Pilipinas ang pwede mag-handle ng case niya. Yes, General Macanas, if you're watching, I am 100% behind you and may mga palangga. We will help you all the way. Kasi gusto kong ilang paso to si Ana Corda eh. Gusto ko itang ilang paso sa korte. Kung akong lawyer nga lang ako maglo-lawyer kay General Macanas eh. Lalampasok kita sa korte. Kaso, General Macanas, hindi ako lawyer eh. Sorry na lang. Okay. So ngayon, mga kapalaga. Okay. Sa dami ng impormasyon ko dito, by the way, tatanungin ko kayo heart to heart. Heart to heart. Okay? Ayan, lumabo na mata ko. Kailangan ko ibalik. Alright? Tatanungin kayo ng puso sa puso. Okay? Pilipino sa Pilipino. Mga expose ko, sino ba makikinabang dito, Ana Corda? Kuting. Well, actually, hindi na to epektibo sa inyo eh. Kahit nakausapin ko kayo ng matino, hindi na to epektibo. But I'll talk to my palangga na lang. Okay? Ngayon, sa lahat ba ng expose natin, hi baby, Dragon, you're here. Sa Sraganda Sasot, naging smuggler na lang sana tayo kasi di sila hinuhuli. Exactly. Okay? So ngayon, ang mga inaano namin dito ni Sas, okay, ni baby warrior, okay? Yung ini-expose namin, si Sas ang pinaka nag-viral na expose yung stock footage o stock photos. Okay, nasangkot ang pamangkin ni Lisa na si Paul Soriano. Na gumastos ang gobyerno ng 50 million pesos, yung pala, available lang yung mga stock photos sa online, which is $30, $35. Imagine ninyo, the reason why we're here for you, hindi kami nagbidabidahan dito. Tangina,
naman po natin yan pare-pareho na talagang maraming kongresista, marami dyan sa Kamara ang kurap. Marami ho dyan ang talagang nagnanakaw sa pera ng taong bayan. Sa katunayan, ang daming ang di ba? Ang daming nga hong nasipa dyan. Hindi ho nasipa na in a sense natanggal bilang kongresista, pero marami ho dyan ang nademanda sa ombudsman dahil sa katiwalian. Marami nga ho dyan, kaya nga si Senator Miriam, meron pa siyang mga bill at panukala na yung sa anti-EPAL bill. Bakit to? Kasi kayo ho yan eh. Kayo ho ang pinaka-EPAL sa lahat. Di ba po? At sana, sinusubukan na nga ng taong bayan magpikit-pikitan dyan sa inyo. Kaya lang yung pagiging pagmamalinis ninyo. Yan ang problema. Nagmalinis kayo at sasabihin ninyong parang di umano na sinasabi ninyong para saan ba yung confidential funds ni OBP, ng Office of the Vice President at ng DepEd. Para sinasabi nyo, wag na ilagay dyan. Bakit ang bilis? Ma-transfer from Office of the President to OBP. Parang akala ninyo ang linis-linis nyo. Yan ho ang nag-trigger sa taong bayan para questioning kayo. Akala nyo kung sino kayong mga malilinis na nilalang. Di ba? Akala nyo kung sino kayong hindi na nga pinapansin yung ninyo yung pagiging greedy ninyo eh. Di ba? Pinababayaan na nga lang eh. Nakiki-operate na nga lang sa inyo yung ibang mga kasamahan ninyo. Tapos, bigla nyo pang binanatan sa sobrang pagiging greedy ninyo diyan sa Kamara. Sa sobrang pagiging greedy ninyo, ayaw nyong bahagian yung ibang mga kasamahan ninyo. Yan ang nagsumira. Sumira sa imahe ng Kamara. Bakit? Because of that, nagsalita ho ang ating Vice President, binanatan no ang leadership ng Kamara. Pambihira Kung ebidensya at ebidensya lang, ika nga, ng kaipalan, wala na pong masasabi nating imahe ng kaipalan kung hindi si Speaker Romualdez at ang kanyang asawa. Yan ang simbolo ng EPAL ngayon sa Pilipinas. Kung dati si Mar Rojas ang simbolo ng EPAL, ngayon ang mag-asawang Romualdez. Pati bigas pinakikialaman ninyo. Pati pamimigay ng bigas ng DSWD pinakikialaman nyo as early as now. Anong tawag ko sa inyo? Yun totoo. Anong gusto nyo tawag namin sa inyo? Makabayan? Bayani? Hindi, isipin nyo na mabuti yan. Anong gusto nyo itawag namin sa inyo? Makabayan? Bayani? Ano? Tapos, eto pa, kaya nga nakakabwisit yung kaplastikan nila eh. Sa tindi ng kaplastikan. Isa pang pinaka nakakabwisit dyan, tinanggal nyo si Tebes dahil di umano, yung pagsasayaw-sayaw niya, yung kung ano-ano man ang binibintang, di ba? Kaysa sinisira daw ang dignidad ng Kamara. Hindi ko sinasabing hindi niya sinisira. Hindi yun ang punto natin dyan. Okay? I'm not defending Tebes. Pero kung meron man sumisira ng dignidad dyan, wag natin i-single out yung mama. Yun niyang mismong supposedly nagtataguyod ng ethics ng Kamara. Ayaw panagutan yung inabuso niyang magkapatid dun sa isang lugar na inanakan niya. Di umano. Di ba? May naglabas ng video niyan.